Dito sa Tala, nakilala ko si Jandely Atentar o mas kilala bilang John Lloyd. Sa edad na 20, siya ang pinakabatang na-admit sa custodial ward dahil sa ketong. Galing pa siya sa probinsya ng Quezon at dahil sa sakit, kinailangan niyang huminto sa pag-aaral. Grade 8 na dapat si John Lloyd. Gandang umaga po, Sir John Lloyd. Po, magandang umaga rin po. Kamusta po kayo? Ayos naman po ako. Ano po yung naramdaman nyo nung nalaman nyo na meron kayong sakit? Sakit po sa akin na nagkaroon po ako ng sakit na ganito. Dahil hindi na po ako nakapag-aral ng mabuti. Napahinto na po ako sa pag-aaral. Nalulungkot po ako sa sarili ko. Isip ko po na paano na po ako gumaling. Dahil po sa sakit ko, naawa rin po ako sa mga magulang. Gusto ko po katulong sa kanila. Aral at makasuporta po ako sa kanila. Kwento ni John Lloyd, una siyang nakaramdam ng pananakit ng buong katawan at panghihina. Nang makitaan ng mapupula at maputlang patsi-patsi sa katawan, dinala siya ng kanyang ama sa malapit na health center. Dito na lamang seryosong sakit pala ang mayroon si John Lloyd, kaya inilipat siya sa Tala Hospital. Pero meron po bang may ganitong sakit din sa paligid ninyo? Wala po, ako lang po nagkaroon ng sakit na ganito sa amin. Ang ketong o leprosy ay tinatawag ding Hansen's disease. Ito ay isang chronic bacterial infection dulot ng Mycobacterium leprae na halos katulad ng tuberculosis o TB. Naipapasa ito sa pamamagitan ng droplets o maliliit na laway. Pero ayon sa eksperto, hindi ito madaling nakakahawa kumpara sa tuberculosis. It's mildly contagious, meaning you don't get it just by sitting next to a person with leprosy, just by talking or eating with a person with leprosy. You have to be under the same roof for a prolonged period of time. 5 hanggang 20 taon bago lumabas ang sintomas ng ketong. Kaya madalas ang nadadiagnose nito ay mga nasa edad 25 hanggang 35 years old. Sa buong mundo, mahigit 200,000 tao ang may ketong noong 2022. Habang dito sa Pilipinas, mahigit 2,000 ang aktibong ginagamot. 80 sa kanila nasa Tala Hospital sa Caloocan. Bukod sa balat, naaapektuhan din ng bakterya ng ketong ang mga peripheral nerves o mga ugat, pati na rin ang upper respiratory system ng tao. Kaya nakararanas din sila ng pagmamanhid, pagkabulag at deformity ng ilang bahagi ng katawan gaya sa ilong. Delikado kapag hindi naagapan. And sometimes nagkakaroon ng amputation o yung pagputol ng mga kamay nila because of these injuries kasi hindi nila nararamdaman. Dahil hindi nila nararamdaman, ay nabubulok. Because of the chronic injury, nagkakaroon ng infection and eventually nawawala din yung nagkakaroon ng bone resorption because of the chronic infection and the chronic trauma to the hands and feet. Sa ngayon, wala pang bakuna para sa ketong pero nakatutulong ang Bacillus Calmette-Guerin vaccine o ang BCG na kadalasan na itinuturok sa sanggol. Mayroon namang ibinibigay na multi-drug therapy sa mga pasyente ng ketong. Libre ito. Depende sa kaso, tumatagal ang gamutan ng 6 hanggang 12 buwan. Hamon naman para sa mga doktor ang nananatiling stigma sa mga may sakit na ketong. Because if there is stigma, some patients would just hide. They don't want to be labeled as having leprosy or as having ketong. They don't want to go out. They will just hide in their house, in their homes. No? So what happens if they hide? They don't get treated. And in order for us to overcome that stigma, we need to inform and
increase awareness about leprosy. No? We have to debunk all the myths about it. Like, it's incurable, it's a curse, it's because you're sinful. Di ba sa Bible, you're cursed, that's why you get leprosy. Naging sandalan ni John Lloyd ang kanyang ama habang nasa ospital. Sa ngayon, nakaka-4 na buwan na siya ng gamutan. Pangarap ko pang makapagtapos ng pag-aaral at gusto po makatulong ako sa aking pamilya. Gagaling po ako. Salamat po ako lalo sa Panginoon. Bibigay sa akin ng araw-araw na buwan. Suporta. Anong pangarap mo maging trabaho pagkalabas mo dito? Pagkatapos mo mag-aral? Gusto ko na dito sa sundalo. Makatulong ko sa bayan. Sa aking magulang.